Tuwing ilang linggo, may bagong balitang parang simula ng katapusan. Bumibigay ang ekonomiya ng Rusya. Nakahiwalay ang Crimea. 10,000 sundalo ng Kremlin ang namamatay. Karamihan sa mga Ruso ang gusto nang matapos ang digmaan at ituloy ng Russia ang usapang pangkapayapaan. Palaging tinatanong kung hanggang kailan magpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, maaring sabihin na mali ang tanong na ito o hindi kaya'y nakatuon ito sa maling pakay. Ang tunay na sagot kung hanggang kailan kayang ipagpatuloy ni Putin ang digmaan ay hindi nakabatay sa mga tangke, drone o kung ilang kilometro ng teritoryo ang nababago bawat buwan sa isang baryo o lungsod. Tungkol ito sa bagay na hindi ganong nakikita at mas mahirap ibalik sa dati. Sa nakalipas na 4 na taon, ang digmaan sa Ukraine ay hindi na simpleng laban ng Russia, kundi naging mismong nagpapaandar sa buong panloob na sistema ng Russia. At binabago nito ang buong usapin. Kung totoo yun, mas nakakatakot para kay Vladimir Putin ang manalo sa digmaan kaysa matalo. Simulan natin sa bahaging tila kontra sa inaasahan, dahil ito rin ang may pinakamaraming ebidensya. Sa mga nakaraang taon, nasanay na tayo sa ideya na unti-unting pinahihirapan ng mga parusa at pagkatalo ang ekonomiya ng Russia, kaya mapipilitang makipag-usap ang Moscow. Siyempre, talagang may presyon sa ekonomiya ng Russia at nagdudulot ito ng makabuluhang epekto. Pero madaling makita na matapos makabawi ng malakas noong 2023-24, bumagal ang paglago ng GDP sa humigit kumulang 1% noong 2025. At sa mga unang buwan ng 2026, iniulat ng Ministry ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng Russia na lumiit ang ekonomiya ng 0.3%. Kahit mukhang maliit ang bilang na ito, kulang pa rin ito para mapanatili ang gastos sa digmaan nang hindi tumataas ang pressure sa pananalapi. Hindi lang pera ang nawala sa Russia dahil sa digmaan. Kinailangan ng bansa na muling buuin ang pundasyon ng ekonomiya para sa digmaan. Ngayon, nakadepende na ang ekonomiya sa pagpapatuloy ng digmaan. Kasing laki ng pagdepende ng Ukraine sa pagtatapos nito. Pinakamalinaw itong makikita sa trabaho ng mga manggagawa sa Russia. Mula 2021, ang porsyento ng lakas paggawa sa industriya ng depensa ay tumaas mula halos 4% hanggang mahigit 5%. Hindi ito mukhang malaki hanggat hindi mo ito isinasalin sa bilang ng tao. Mga 3.8 milyong Ruso ang nagtatrabaho sa mga sektor na konektado sa military-industrial complex. Tumataas ng higit 500,000 ang trabaho mula simula ng pananako. Hindi lang basta trabaho ito. Ang sahod sa depensa ay tumataas ng 30-60% taon-taon. Mas mataas pa sa inflation sa bansang dati ay di maiisip ang ganitong pagtaas. Sa mga probinsyang matagal nang hindi umuunlad, malaking pagbabago ang sahod sa mga pabrika ng depensa. Malaki at hindi pa nangyayaring halaga ng pera ng Estado ang inilalagay ng Russia sa paggawa ng armas. Ang paggasta ay kumakalat sa sahod, konsumo at panrehiyong budget na sana lumiit. Epektibo ito sa makitid na pananaw dahil napapanatili nitong buhay ang ekonomiya sa digmaan. Opisyal, ang paggasta sa militar ay nasa 7 hanggang 8% ng GDP ng Russia. Hindi opisyal, may ilang pagtatantya na nagsasabing ang totoong bilang ay malapit sa 10 hanggang 12% kapag isinama mo ang lahat ng nakatago sa mga kalapit na linya ng budget. Saan mang anggulo, ito ay stimulus ng digmaan na hindi pa naranasan ng Russia mula Soviet Union o kahit saan sa mundo. Ito ang nagtutulak sa tanong kung ano ang mangyayari sa ekonomiya pagkatapos ng digmaan, na siyang sentro ng argumento ng mga analis ng Russia nitong nakaraang taon. Mas kayang tustusan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang isa pang taon ng digmaan kaysa unang taon ng kapayapaan. Hindi ito dahil nakakahiya ang kapayapaan o parang talo, kahit mahalaga rin yon sa kanya. Ang dahilan ay mismong mekanismo ng ekonomiya. Sa 8 na federal na rehiyon ng Russia, 74 ang nagkulang sa budget noong 2025, mas mataas kaysa 50 noong nakaraang taon. Lumampas na sa target ang federal na kakulangan sa unang 6 na buwan pa lang ngayong taon, habang patuloy pa ring tumatakbo ng todo ang ekonomiyang pangdigmaan. Ang tunay na demobilisasyon, kung saan titigil ang labanan at ang daloy ng pera, ay mag-aalis ng kita na nagpapalakas sa maraming lokal na ekonomiya tuwing digmaan. Abang tinatalikuran ang mga pangako ng regional na pamahalaan dahil sa perang iyon. Hindi ito simpleng issue ng spreadsheet na kayang solusyonan ng transfer payment mula Moscow. Isa itong struktural na problema. May isa pang aspeto ng demobilisasyon, ang mga tao. Noong 2025, nag-recruit ang Russia ng 400,000 kontraktual na sundalo na kalaunan ay kailangang maghanap ng trabaho pag-uwi. Ang sabay-sabay na pagbabalik ng maraming tao sa lakas paggawa ay maaring magdulot ng pagtaas ng unemployment. Tandaan, mga bilang ito mula 2025 at balak ng Russia.
Nadagdagan pa ang recruitment sa 2026, pati ang buong taong draft para masigurong tuloy-tuloy ang supply ng sundalo sa harapan. Maaring umabot o lumagpas sa 1,000,000 ang biglang mawawala ng trabaho. At dapat isaalang-alang kung anong mga trabaho ang kwalipikado ang mga lalaking ito. Napakakaunti ng pangangailangan ng sibilyan para sa mga espesipikong kasanayan na natutunan mo sa pakikipaglaban sa digmaan. Ayon sa pagtataya, noong 2025, tinatayang 43% ng mga na-demobilize na sundalo ay hindi makakahanap ng trabahong sibilyan. I-multiply mo ito sa mas maraming nagbabalik na veterano. Dagdagan mo pa ng stress mula sa labanan, magkakaroon ka ng maraming armadong, sanay at desilusyong kabataang lalaki na walang magawa o dahilan magpasalamat. Kaya ang pinakamalamang na hakbang ng Kremlin ay hindi isang malinis na kapayapaan na susundan ng maayos na transisyon. Ito ay isang unti-unting mabagal na demobilisasyon kung saan nananatili pa rin ang mga veterano sa uniforme. Patuloy ang daloy ng pera at umaandar pa rin ang sistema sa mabagal ngunit malaking bilis ng tuloy-tuloy. Kahit sa ideal na tigil putukan bukas, hindi rin hihinto ang ekonomiyang pangdigmaan. Ngayon, pag-usog-usapan natin kung sino ang tunay na nakikinabang dito. Dahil dito mas nagiging interesante ang kwento. Kahit sinasabi nating ang digmaan ay sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang mga totoong namumuno at mekanismong nagpapalakas sa geopolitics sa likod ng agresyon ng Russia ay minsan wala mismo sa Russia. Kaya, kailangang balikan ng panahon bago nagsimula ang digmaan. Noon, ang kapangyarihan ng Russia sa ilalim ni Putin ay nakabatay sa 3 haligi. Isa na rito ang mga teknokrat tulad ng punong ministro at central bank governor na nagpapanatili ng matatag na ekonomiya. Ang mga siluviki, mga ahensya ng seguridad, ay hindi para kontrolin ang tao, kundi disiplinahin ang mga elite at tiyaking walang lalabag sa hangganan. Nandyan ang mga oligarko, negosyanteng nagbebenta ng langis, gas at metal ng Russia sa kanluran, na inilalabas ang malaking yaman para sa kaligtasan. Kapalit ito, tinatamasa nila ang kakaibang semi-independence. Gumagalaw sila sa sistema ni Putin, pero may impluwensya at paraan silang makalabas. Maaring gipitin sila ng Moscow, pero hindi sila madaling masira. Nawasak ang kasunduan sa nakaraang 4 na taon at binuo itong ibang-iba. Nariyan pa ang mga teknokrata, ngunit nagbago na ang kanilang papel. Dati, sila ang nagtataguyod ng kasaganaan. Ngayon, pilit nilang pinapatakbo ang makina. Nawalan ng access ang Russia sa kanluraning kapital. Pagsapit ng 2025, tinatayang $300 bilyong ng reserba ng Russia ang nananatiling frozen sa ibang bansa. Ang National Wealth Fund, reserbang pang-emerhensya, ay bumaba na sa mas mababa sa 40% ng likidong halaga nito bago ang digmaan. Ang kita mula sa enerhiya na dating sumusuporta sa mahigit 1/4 ng budget ay bumaba sa halos 1/4 kahit pabago-bago ang kita sa langis at gas. Habang nag-adjust ang Russia sa export at parusa, ang interest rate ay nananatili sa emergency level sa karamihan ng ekonomiya. Mas nagsusumikap ang mga teknokrata, pero unti-unting nababawasan ng impluwensya nila. Sa ekonomiyang pangdigmaan, hindi ang walang budget sa armas ang nagtatakda ng prioridad. Sila lang ang naglilinis pagkatapos. Mas malala ang sinapit ng mga oligarko dahil ang kanilang kalayaan ay nakadepende lang sa perang ligtas sa labas ng Russia. Nawala agad ang lahat dahil sa parusa ng kanluran at sinamantala ito ng Kremlin. Pagkatapos ng pagsalakay, nagpatupad ang mga korte ng Russia ng sunod-sunod na technical na nasyonalismo. Mas angkop itong tawaging ekspropriasyon. Iba-iba ang pagtataya sa kabuuang halaga ng nasamsam, depende sa nagbibilang. Na ang katamtamang pagtataya ay humigit kumulang $50 bilyon. Ang halaga sa Russian rubles mula 2022 hanggang 2025. At kahit ano pa ang laki at aktwal na bilang, malinaw ang pattern. Idinideklarang estratehiko ang mga ari-arian, kinukuwestiyon ang pagmamay-ari at mabilis kumikilos ang korte. Minsan, nagdedesisyon ilang araw lang matapos maisampa ang kaso. Kung gusto mo ng halimbawa kung paano ito nangyayari, halimbawa si Konstantin Strukov, isang tycoon sa pagmimina ng ginto na may kontrol sa ikatlong pinakamalaking tagagawa ng ginto sa Russia at matagal nang kaalyado ng Kremlin. Noong 2025, inakusahan siyang nakuha ang kumpanya dahil sa illegal na privatisasyon. Ilang dekada na ang nakalipas. Kinansela ang kanyang pasaporte dahil umano'y kanyang umalis ng bansa. Ilang araw matapos nito, inilipat ng korte ang kanyang pangunahing pagmamay-ari sa estado. Ngunit hindi siya disidenteng naparusahan dahil sa pagsalungat sa rehimen. Isang opisyal mula sa partido ni Putin sa rehiyon ang natuklasan na hindi sapat ang katapatan sa papel para sa kaligtasan. Dahil dito, nagkaroon ng ibang uri ng ekonomiya sa itaas. Bago ang digmaan, noon, ang Russia ay oligarkiyang nakabatay sa pribadong kapital, kung saan malalaking negosyo ang tagapamagitan ng Kremlin at pandaigdigang merkado. Ngayon, ang bagong uring tapat ay mayamang direktang nakasalalay sa pagpapatuloy ng pagtutunggalian ng Russia at kanluran.
Pinakamalaki nilang takot ang pagbabalik ng dating may-ari. Ibig sabihin, napalitan na ang mga mayamang grupo na kayang itulak ang Russia sa kompromiso ng grupong nakaasa ang yaman sa walang katapusang tunggalian. Sino ang pumalit sa mga dating oligarko? Siyempre, ang mga inaasahang grupo. Lalong lumalaki ang mga ahensya ng seguridad na daragdagan ng tauhan at kapangyarihan taon-taon. Lumawak na sa daan-daang libong sundalo ang paralel na panloob na hukbong nakabatay sa National Guard na direktang sumasagot kay Putin. Isang puwersang ang layunin ay protektahan ang rehimen laban sa sarili nitong mamamayan, hindi sa panlabas na kaaway. At higit sa lahat, ang military-industrial complex na dating maliit sa ekonomiya ng Russia ay naging masasabing pinakamakapangyarihang puwersang pang-ekonomiya sa bansa at nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyon. Pinalalago nito ang regional na ekonomiya at lumilika ng bagong elite na yumaman sa digmaan at umaasa sa patuloy na paglaki ng budget sa depensa. Ang mga may tunay na kapangyarihang pang-ekonomiya sa Russia ngayon ay hindi lang basta nagtitiis ng digmaan bilang gastos sa negosyo. Sila mismo ang produkto nito. Nakasalalay ang kanilang katayuan, yaman at proteksyon laban sa pag-uusig sa patuloy nitong pag-iral. Ang mga dapat sanay na kinabang sa kapayapaan ay ang mga dating teknokratiko at oligarko. Sistematikong inalisan sila ng impluwensya para hindi nila ito maitulak. Ito ang nag-uugnay at nagtutulak sa lahat, lampas sa hangganan ng Rusya. Ano ang kalagayan ng kalakalan ng Russia at China? Bago natin talakayin ito, mag-subscribe muna sa Military Show. Mas detalyado naming tinatalakay ang ugnayan ng Russia at China at ang geopolitika sa paligid nila sa aming mga video. Sa mga nakaraang taon, sinasabing lalong nagiging malapit ang Russia at China. Bumubuo ng isang uri ng Axis laban sa kanluran. Pumapasok ang Beijing para bilhin ang langis at gas na tinanggihan ng Europa. Noong 2024, naitala ang record high sa kalakalan ng dalawang bansa. Mahigit $237 bilyong, tumalon ng higit 25% mula noong nakaraang taon. Ang bahagi ng China sa energy export ng Rusya ay tumaas mula halos 25% bago ang digmaan hanggang 40% ngayon. Pero kung titignan natin ng mas malapitan ng ugnayang yan, makikita mo na hindi ito isang patas na partnership. Ipinagpapalit lang ng Rusya ang isang pagkadepende sa mas masahol pa. Bahagya lang tumaas ang pag-angkat ng fuel ng China mula Rusya. Kaya halos isang direksyon lang ang pagdepende nito. Dahil dito, lumaki ang kontrol ng Beijing sa presyo. Umabot sa 18% ang diskwento sa krudong Ruso sa China noong simula ng digmaan. Pero pansamantalang bumaba ito at muli itong tumaas kamakailan habang humihigpit ang parusa ng kanluran. Noong 2026, halos kalahati ng iniluluwas na krudong langis ng Rusya ay binili ng China kasabay ng pagiging pangunahing mamimili ng iba pang mga iniluluwas tulad ng gas, produktong langis at maging ng uling. Ginagamit ng China ang posisyong iyon para makipagtawaran ng mahigpit. Mas pinipili ang flexible na kontrata para sa maikling panahon kaysa pang matagalang kasunduan na magbibigay ng katiyakang pinansyal sa Moscow. Ang malinaw na simbolo ng hindi pagkakapantay-pantay ay ang pipeline na laging napag-uusapan pero hindi natutuloy. Ilang taon nang pinag-uusapan ang Power of Siberia 2 bilang susunod na malaking gas pipeline ng Russia sa silangan. Ang proyektong magpapatibay sa pagtalikod ng Russia sa Europa. Pero kahit matapos ang mataas na antas na pagbisita ni Putin sa Beijing noong Mayo 2026, hindi pa rin siya nakatiyak ng matibay na kasunduan. Sabi ng mga analyst, sinadya ng China na paghintayin ng Moscow at ginamit ang American Liquefied Natural Gas bilang panabla sa negosasyon para bumaba ang presyo dahil sa isang mahalagang kondisyon. Hindi talaga kailangan ng Beijing ang gas mula Russia dahil marami pa itong murang mapagkukunan ng enerhiya. Sa kabilang banda, wala nang ibang mapagbentahan ang Russia ng gas nito sa daming kailangan nitong maibenta. Mahalaga ito sa digmaan dahil halos ikalima ng federal na budget ng Russia ay mula sa buwis sa enerhiya. Kaya kapag nagpasya ang China na bumili ng mas kaunti o humingi ng bahagyang mas malaking diskwento, hindi lang balanse ng kalakalan ang binabago nito. Pinapapaluwag o hinihigpitan nito ang pangunahing pinagmumulan ng pondo ng digmaan. At hindi lang ekonomiya ng Russia at mga alyansa ng Russia ang nabago sa mga paraang magtatagal lampas sa digmaang ito. Ganun din sa kabilang panig ng linya ng labanan. Sa Europa naman, bago ang 2022, kakaunti lang ang mag-aakalang magkakaroon ng struktural at napakamahal na muling pag-aarmas sa antas na hindi nakita mula Cold War. Ang pinagsamang gastusin sa depensa ng European Union ay tumaas ng mahigit 75% mula 2021 hanggang 2025. Sa 2025 lamang, ang mga bansang European NATO ay nagsimula ng umabot o lumampas sa dating 2% GDP target ng alyansa na ngayon ay napalitan na rin. Ang bagong pamantayan ng NATO na inampun noong 2026 summit
ay natutulak sa 5%. Sa Europa, ang usapan na ngayon ay kung paano mapapanatili ang kasalukuyang paggastos sa mga susunod na taon o dekada, hindi na kung dapat pa itong panatilihin. Tinanggap na rin ng marami ang Hague Commitment noong Hunyo 2026. Itinatakda ang paggastos sa 3.5% para sa pambansang depensa at dagdag pang 1.5% para sa mas malawak na infrastruktura na magsisilbi hindi lang sa pambansang depensa kundi pati na rin sa pagkakakonekta ng NATO. Pero magkaiba ang pagtaas ng pondo at aktwal na pagbuo ng kakayahang militar. Sa kabila ng mga taong record na paggastos, lumabas sa pagsusuri ng alyansa na mas mababa pa rin ang stockpile ng kagamitan ng Europa kaysa noong 2021 dahil bilyon-bilyang piso ang ginastos sa donasyon sa Ukraine, bagong kontrata at emergency production line. Bumaba pa rin ang pinagsamang inventaryo. Kahit maabot ng NATO ang target nilang produksyon ng artilyerya sa 2026, halos kapantay lang ito ng produksyon ng bala ng Russia. Bago mo pa isama ang dagdag na supply ng Russia mula North Korea, ang pagkakapantay ay hindi pananakot, kundi pagsabay lang. Kasabay nito, unti-unting tinatapos ng Europa ang ugnayan nito sa enerhiya, kasama ang Russia. Ang gas mula sa Russia ay bumubuo ng halos 45% ng pipeline at LNG imports ng European Union bago ang digmaan. Pagsapit ng 2025, bumaba ito sa mga 12% sa 2026. Dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, naging maingat ang Europa at pinanatili ang pag-aangkat mula Russia sa 10 sa 13%. Mas mahalaga, ang mga bagong regulasyon noong unang bahagi ng 2026 ay nagtakda ng deadline kung kailan aalisin ang natitirang Russian LNG bago matapos ang taon. Kasunod ang pipeline gas sa Taglagas 2027. Sabi ng ilang pagtataya, halos $10 10 bilyon kada taon ang binabayad sa Russia para sa enerhiya na mawawala na. Pagsamahin mo pa ang dalawang yon, makikita mo ang muling pagpapalakas ng armas at paghihiwalay ng Europa sa enerhiya. At pareho ring kwento ang nangyayari sa Russia. Estruktural itong pagbabago na hindi nakaasa sa resulta ng digmaan sa Ukraine. Kahit mapirmahan ang tigil putukan bukas, hindi agad babawasan ng mga pamahalaan sa Europa ang gastusin sa depensa sa antas ng 2019 at hindi rin ibabalik ang daloy ng gas mula Russia. Nagpaplano na ang mga serbisyong paniktik ng Europa batay sa mga babala na maaring subukan ng Russia ang NATO sa paraang militar sa susunod na 5 taon. Ang digmaan ay bumuo ng bagong Europa, gaya rin ng paglika nito ng bagong Russia. Hindi na babalik sa dati, anuman ang mangyari sa labanan. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang labanan. Maraming namamatay at ang labanan pa rin ang humuhubog sa kung gaano kalaki ang bentahe ng bawat panig sa negosasyon. Ibig sabihin, mali ang tanong na gaano pa katagal kayang ipagpatuloy ito ni Putin. Mas tama ang tanungin kung kakayanin bang mabuhay ang Russia ni Putin pag natigil na ang digmaan. Sa puntong ito, ang digmaan ay hindi lang ginagawa ng Russia, kundi muling binuo nito ang bansa sa paligid nito. Dahan-dahan ring bumabagsak ang sistema. Na iyon, hindi tiyak kung ano ang lalabas mula sa abo ng Pederasyong Ruso. Para matuto pa, panuorin ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa araw-araw na video tungkol sa mahahalagang issue sa pandaigdigang politika.